siya talaga sa ibang bansa, lumipad siya, at is considered safari method. Now, ang tanong ko sa inyo, ano naman ang tawag sa method na which is researcher ay di na kailangang lumipad sa ibang bansa, it only communicates mga foreign researcher. Ano tawag natin doon? Kaya nandito tayo sa ating random critical at syempre, magtatanong pa rin tayo ng mga criminology topics sa ating mga future criminologists at the issues of the video is at least na refresh yung mga knowledge nila as well as nakatulong tayo sa ating mga future criminologists. At okay ba tayo dyan mga tol? Pero bago yan, pakilala muna tayo. Pakilala muna. I am Emiliano Elmer P. Quezon from Kansayang, San Juan, Siquijor. Mark Anthony, tahimik lang. Okay, sige. Mark Anthony Tahimik. So yung pag-usapan natin, punta tayo sa ating law enforcement administration, but then punta tayo sa ating mga types of patrol. So sa ating types of patrol, napakarami na pwede natin pag-usapan dyan. No? Meron tayo dyan yung ating WATDAM-BF, yung watercraft patrol, we have the so-called horse patrol, aircraft patrol, including pa yung ibang patrol natin. Pero ang tanong ko sa inyo, simple lang, ganito lang. Okay? Pag sinabi nating all this type of patrol is considered foot patrol. Okay? So, ibig sabihin, yung foot patrol natin is the most vintage, the most oldest type of patrol. Ngayon, ang tanong ko naman is ano naman yung second oldest type of patrol natin? Horse patrol. Horse patrol. Ayun, that is correct. So, tandaan natin, no? Ang ating second oldest type of patrol is yung horse patrol natin. Tinatawag din natin yung mountain type or mountain patrol na which is ginagamit natin sa mga grassy field. Okay, that is called horse patrol, no? Kasi yung oldest type of patrol natin is the foot patrol. So dahil dyan, meron kayong isang tama, no? Meron kayong 20,000. Yan. Para sa, para sa magiging 50,000 na kapag nakatama kayo. Ito yung pangalawang tanong natin. Meron tayong pinag-usapan na comparative policing system. Now, ang ating tinatawag na comparative policing system, ito yung pagkataon na kung saan, ito yung pagkakataon na kung saan pinag-aralan natin yung similarities and differences of any policing system in different countries. Ibig sabihin, pinag-aralan natin ano ba yung pagkakapareha at pagkakaiba ng mga policing system in different countries. That is called comparative policing system. Ngayon, meron tayong dalawang pamamaraan kung paano mag-aral. Ang una, yung tinatawag nating safari method na which is, yung isang researcher ay kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para mangalap na information, para malaman o mag-conduct ng study kung ano ba yung pagkakaiba at pagkakapareha. Ang tawag natin doon kapag pumunta siya talaga sa ibang bansa, lumipad siya, at is considered safari method. Now, ang tanong ko sa inyo, ano naman ang tawag sa method na which is researcher ay di na kailangang lumipad sa ibang bansa, it only communicates mga foreign researcher. Ano tawag natin doon? Collaborative method. Collaborative method. That is also correct. So, tandaan natin that is called collaborative method po natin yan, ha? Kasi pag safari method po natin, kailangan siyang pumunta sa ibang bansa or visits another country. Pero pag collaborative po ay di na kailangan. So, dahil dyan, meron kayo 50 million. Yan. Okay, sandog na sandog kang tambayan yan. Siyempre, shoutout tayo. Shoutout si Bercy Secure. And shoutout para kay Sir Ken, tsaka kay Ma'am Imogen. Siyempre, shoutout sa ating mga future criminology stall. Pakita nga ito. Sir, rather. Yan. Yun, shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout. Eh, syempre, syempre, shoutout ni Nilboy Kanite. Shoutout din ko sa akong pamilya, Baco family. Tingnan. Sige, sir.